Catholic, Iglesia Pilipina Independente or Aglipayan at ang mga evangelical Christians dito sa Pilipinas. Clergy for Good Governance ang tawag sa kanilang grupo. Compose ito ng 13 bishops at saka 209 na mga pari or pastor. So, malaking grupo ito. Nagsagawa sila ng prayer rally sa EDSA noong December 23. So, ito, mabuti at ibinalita ng Rappler. Yung other mainstream media, wala eh. Tahimik, ABS-CBN, GMA, TV5, tahimik. Mabuti na lang at medyo mayroong Rappler na nagbalita. So, ito yung balita ng Rappler. Catholics, Evangelicals, Aglipayans hit self-serving national budget. Pinuna o binatikos nitong 13 bishops and 209 priests yung korupsyon, yung injustice, yung pagpapahirap na ginagawa ng administrasyong ito. Okay, pinangunahan ni Bishop Roberto Gaa, Roman Catholic Bishop ito, Diocese of Novaliches. Siya po ang nanguna dito sa Clergy for Good Governance. So, ang dalangin, grabe itong dalangin ni Bishop Gaa. Sabi niya, Lord, don't allow darkness and evil to reign. Darkness, kadiliman at kasamaan. Nakikita ni Bishop Gaa ang pangyayari sa bansa ngayon. Kaya dalangin niya sa Diyos na huwag niyong pabayaan, Panginoon, na maghari ang kadiliman at kasamaan dito sa aming bansa. Mabigat yun, galing sa isang bishop. Salamat kay Bishop Roberto Gaa ng Diocese of Novaliches. Roman Catholic ito. Okay. Sa leader naman ng Iglesia Pilipina Independente, si Reverend Jonito Cabillas. Sabi niya, punish the wicked and throw them into eternal fire. Kung hindi sila magsisi, Panginoon, parusahan nyo na at itapon nyo na sila sa apoy na hindi namamatay. Mas matindi ito sa Aglipayan. Galit na. Okay, so si Reverend Cabillas, isa siya sa representatives. 6 sila lahat na nagsalita eh. 6 representatives, Catholics, Evangelicals, and Aglipayans. Yun na nga. Halos puno yung EDSA prayer service. Puno ng mga religious leaders noong December 23. Okay. So, in particular, ang kanilang nirereklamo yung 6.3 trillion budget na nakatakda ng permahan ng Pangulong Marcos sa December 30. Tawag nila is self-serving. Ang nakikinabang lang daw mga politiko. Ganon ang description nila. Okay? So, saan nagsimula itong Clergy for Good Governance? Bago lang ito eh. Bagong na-organize, ulitin ko, at least pinakamababa kasi it's growing in number. 13 Catholic bishops and 209 priests plus yung partner Christian organizations nila. Ibig sabihin itong mga different laymen, Christian groups. So malaki-laking grupo na ito. So halos mapuno nila yung 300-seat 300-seater EDSA Shrine. Puno. Hindi katulad yung, kailan ba yung
may pari na nanawagan ng rally, yung pari na nag-file ng impeachment, third impeachment complaint versus kay BP Sara, nilangaw. Ito, halos puno. Kasi nagsama na ito. Mga tunay ito from their heart. Hindi yung... kasi kaya nilangaw yung kay Padre Damas ng rally dahil hindi daw sila nabayaran eh. Okay, ang Clergy for Good Governance, nagsimula ito yung Clergy for the Moral Choice na nag-endorso kay Leni Robredo noong May 2022 election. 1,200 strong clergy for moral choice noong 2022. Mostly Catholics ito. Ngayon, hindi na lang Catholics. Sinamahan na ng mga Aglipayans, sinamahan na ng mga Evangelicals. So, mas malaking grupo na ito. Ulitin ko, 13 bishops and 209 priests plus ang mga pastors, reverend, bishops from Evangelicals. Okay. Ano pa? Ito. Yung exact dalangin ni Reverend Cabillas. Sa araw na ito, sa aming panalangin, makita sana namin, O Diyos, ang parusang ipapataw mo sa mga taong ganid at sakim. Ang tinding panalangin ito. Ganid. Sino bang ganid at sakim? Meaning yung manakaupo sa gobyerno. Makita sana ng mga Pilipinong nagmamahal sa iyo na sila ay magsisi sa kanilang kasalanan. Kung hindi magsisi sa kanilang kasalanan, itapon mo na sila, O Diyos, sa apoy na hindi namamatay. Bakit makapag-pray ka na nga? Ibig sabihin yung righteous anger ang tawag dyan eh. Kasi pwede kang magalit. Kasi ang Panginoong Hesus nagalit din eh. Diba nung malapit na siyang maaresto ng mga Roman soldiers at mapako sa krus, pumasok siya sa templo, galit siya eh. Tinapon niya yung binaliktad niya yung mga lamesa ng mga nagtitinda sa loob ng templo. Yun ang righteous anger. So ito, kay Reverend Cabilla, sabi niya, parusahan nyo na pag hindi. At least, mayroon pa, dapat magsisi sa kasalanan. Oh. Iyan naman ang dalangin nila, prayer, na sana ma-open up, sana magbago ang ating mga religious leaders. Pag hindi, parusahan nyo na sa naming makita. Okay, punta naman tayo sa mga evangelical bishop. Ito, Bishop Noel Pantuha, National Director of Philippine Council of Evangelical Churches. Namit ko na ito. Kilala ko siya, kaya lang hindi niya ako siguro, kaya namit ko na siya. Sabi ni si Bishop Noel Pantuha ng Evangelical Christian, he appealed to the God of justice and righteousness who despises corruption. Ang Diyos, ayaw niya ng korupsyon. Ayaw niya ng injustice. Despises. Galit siya sa mga kurakot. Sa mga nagpapahirap, sa mga mahirap. Galit. So, dagdag na prayer ni Bishop Pantuha is the country's leaders may be filled with a deep sense of accountability to the people. Help them remember that their power is a sacred trust. Medyo mas mild itong prayer ni Bishop Pantuha kumpara kay Bishop Cabillas. Grabe yun. Itatapon na sa impyerno eh. Okay. Isa pang bishop, kilala ko rin ito, si Bishop Ephraim Tindero, Global Ambassador of World Evangelical Alliance. Sabi niya, may they remember, meaning the leaders, may they remember
that they are ultimately accountable to you, O God. Akala siguro kasi ng mga political leaders na walang nakakakita sa kanilang ginagawa. Eh, wala. Lahat ng ginagawa natin nakikita ng Diyos. Kung description ko is, bawat buhay natin may nakatutok na CCTV camera ng Diyos, yung mata ng Diyos. Recorded lahat ang ginagawa natin. Pagdating ng araw, Judgment Day, ipapakita ng Diyos lahat ng ginawa natin sa sekreto man o ano. So, sana malala ng mga leaders na accountable sila sa Diyos. So, maganda.